So, hello, what's up mga kaprini? Nakakalungkot yung topic natin ngayon tungkol sa aso. Kung may aso ako na nakasama ko rin sa vlog. Actually, ano yun madalang ko lang din siyang nakikita kasi hindi na ako laging pumupunta dun sa bahay ng kapatid ko. Siya si Toffee. Kasakit siya. Ang sakit niya, nagsusuka siya, nagtatai. Sabi ng pamangkin ko, aso yun ng pamangkin ko. Nagtatai siya ng dugo, as in dugo. Hindi ko naman alam na nagkasakit pala na ganun yung aso niya. Hindi sila nagsabi sa akin. Siyempre, hindi ko rin alam na nagkaganon yung aso niya. Hindi ko alam mo, hindi sana nahanapan ko ng paraan. Nahanapan ng paraan. Kasi kawawa din naman namatay yung aso. November 20 siya, nagkasakit. Bilis lang daw, namatay agad. Hindi ko naman alam. Tsaka ko na nalaman na namatay na. Tapos, may sumunod na naman, si Butitok. Kung nakita niyo yung vlog ko nung andun kami sa Baras na kasama ko yung dalawang aso na yun. Si Butitok at saka si Toffee. Ay naman, si Butitok na naman ang nagkasakit. Susuka siya, nagtatai. Ano pa naman yung tae niya? Wala pa namang dugo. Gagamutin ko siya agad. Kasi kung sasabihin yung mga ka-friend na itakbo sa bed, wala naman kami perang ganun. Mahirap lang kami. Kumbaga, kumakapit lang kami sa mga herbal na yan. Kung ano man yung mga nalalaman ko mga herbal. So, dun lang kami kumakapit. May pera naman kayo, kung kaya nyo naman sa budget, idala nyo sa vet. Huwag nyo nang palagpasin. Kawawa rin naman kasi yung mga aso. So, kung makikita nyo ngayon, andito ko ngayon sa bintana. Kasi nga, ang kukunin natin ngayon is oregano. Kasi meron din kaming isang aso na si Muka. May sipon. Puti yung sipon niya. So, mga ka-friendly, sasabihin ko sa inyo, uso po ngayon yung sakit ng mga aso. Uso po ngayon. Sipon, nagtatai, at saka nagsusuka. Kasi meron din po kaming kapitbahay na yung aso nila, yung tuta nila, nagsusuka, nagtatai din. So, di ko alam kung sa ano yun, sa panahon ba or sa tubig or sa mga kinakain nila. Kaya mga ganun. So, gagawin ko is gagawa ko ng herbal. Home remedies. Yun lang yung gagawin ko ngayon. So, sana maging okay sila sa gagawin kong herbal. Kung makikita nyo yun, kung makikita nyo yun, yan. Ano yun, kung makikita nyo lang yun, parang hindi nakita sa camera. Ano yun? Oregano. So, may tanim ko sa taas ng mga oregano, mga malalaki na yun, natataba. Kukuha tayo doon. Para mabigyan ko rin kayo ng tips kung paano gumawa ng mga home remedies lang ng mga medisina para sa mga alaga nating hayop. Pwede na rin siguro to sa mga pusa. No? O kasi maraming nagkakasakit ngayon ng mga aso, dadamihan natin ang pagkuha ng oregano. Kasi humingi din ng tulong yung kapitbahay namin na manghingi din daw siya ng herbal. So, yun yung gagawin natin. Oregano. Oh, sana hindi tayo mahulog ito mga ka-friend. Pasensya na ko yung mga friend yung ingay-ingay pa ng mga kapitbahay. So, ito. Oh. So, yun. Actually, ano po mga ka-friend nagkaganyan siguro siya kasi mainit niya kasi sa taas. Hindi ko na siya nandidiligan dito kasi nasa bubong. Tsaka wala akong hagdan, walang daan, nakabikaka lang. Tingnan mo baba. Kukuha tayo ng oregano. Sobrang init kasi kay ganito. So, ito po kadami yung oregano. Ito yung kadami ng oregano. Sinama ko na yung katawan niya kasi gagawa nga tayo ng herbal. Meron din namang mga katas yan. So, isama na natin yan. Kayo na kayo na bahala mga ka-friend kung gaano kadami, dahon lang ba. Basta ang sa akin, sinama ko yung stem niya. Yung katawan. Kasi nga, blender yung gamit natin. So, baka yung masira yung blender niyo kung isama niyo to. Pwede niyo naman tanggalin. Mga dahon lang yung kukunin niyo. Pwede yun. Yung maingay pala sa baba, yun si Bobby. Yun yung kung nakapanood kayo sa video ko nung hinika siya, inubusin ni Pon. Ito din yung ginamot ko sa kanya. Home remedies lang talaga. Alam mo yung 50-50, alam mo na yung malabo na mabuhay siya. Yan siya. Yan. Yan si Bobby. Yan yung nagkasakit dati. Na ginawan ko ng paraan, naggagawa-gawa ako ng gamot na makikita ko lang sa paligid. Yun. Tapos ngayon, kasi maraming nagtatanong kung ano ba daw ginawa ko, ba't yun ubos ipon yung sakit niya, yung ubo na hika, nahihirapan talaga siyang huminga. O tingnan mo ngayon, buhay na buhay. Diba? Buhay na buhay siya ngayon. Hirap siyang huminga. May hika siya. Yun yung sakit niya dati. So, ang ginawa ko,
nag-home remedies, gumawa lang ako ng herbal sa kanya. So ngayon, ituturo ko nga sa'yo, paulit-ulit na tayo Tuturo ko sa'yo, so ito muna yung kukunin natin. Hindi lang ito meron pa tayong kukunin. So ngayon mga ka-friend, andito ko ngayon sa labas. Akit tayo dito sa may hagdan. May karami ng tayang. Saan? So kita nyo pala mga ka-friend, dito ko ngayon sa ilog. So kukunin natin ngayon is, kung familiar kayo ng tawa-tawa. Kung mapapansin nyo, para malaman natin kung tawa-tawa to o hindi. Ganun. Putulin muna natin yung dulo. Pag may ano ba to, pang may puti. Ito, ibig sabihin tawa-tawa yan. Legit na tawa-tawa yan. So, yun yung kukunin natin. Tatanggalin natin yung ugat niya. So, ugat niya. So, ito. Ikaw, Angela. Joke lang yan. Wala, may So, ito yung tawa-tawa. Yun, tawa-tawa. So, hanapin natin yung katawan niya. Ito yung katawan niya. Ito yung kukunin natin. Ayo, wag mong anuhin yan. Bakit may mga janitor dyan? Ang dumi Pag kayo makagat dyan yan na, pasaway ng mga batang to. Kaninong mga anak ba yan? Pasaway. Focus tayo dito sa ano natin. Ayun may ugat. Tawa-tawa. Ito pa, may tawa-tawa pa. Turan, hanapin natin yung katawan. Makain ba yan? Makain ba yan? Hindi ko alam kung makain ba yan, janitor. So, ito. Ay, napakakulit naman itong mga batang to. Focus nga ako dito sa kinukuha ko Ito. So, malabo. Hindi siya nakapokus. Ito. Ito yung tawa-tawa. Ito yung mukha ng tawa-tawa. Yan. So, ang init. Anong oras na ba? Alas 3. So, ito na yung kailangan natin. Pangalawang ingredients para sa gagawin nating home remedies para sa gamot ng aso. So, ang susunod natin kukunin yung mga kaprini. Paragis. Hanap tayo ng paragis. May tanglad din pala dito mga kaprini. Kukuha tayong tanglad. Kasi ang tanglad, pang ano din yan sa aso, kunyari. Yung parang pangit yung pakiramdam ng aso. Kumakain yung aso ng aso tsaka pusa kumakain ng tanglad. So, dahil may tanim ditong tanglad, wala ditong may-ari. Busy. Kukuha lang tayo. So, ito yung tanglad. Isang tipak lang. So, ito isang tipak lang. Tanglad. So, dahil wala pa tayong nakitang paragis at may nakita tayo malunggay, iisa lang din ang may-ari ng malunggay at saka itong tanglad. So, kukuha ulit walang may-ari dito Tsaka kilala ko may-ari dito si Kuya Rizal. So, kukuha din tayo ng malunggay. Mga ka-frini itong malunggay nagbibigay ito ng vitamina. Kaya kailangan din to. Ang kukunin nating malunggay, siguro mga 7 ganito. Naniniwala kasi ako sa mga kailangan pagkukuha ka mga lumok-lumok. Huwag mong iparis-paris, kailangan may butal. So, butal. Magbubutal tayo. So, 6 na to. Ilan? 5. 2 na lang. So, mga ka-frini, may nakita na akong paragis. So, ito na po mga ka-frini. Malinis na to. Hinugasan ko na. So, ito yung tanglad. At saka ito yung tawa-tawa. At ito din yung paragis. So, at ito naman yung sa kabilang naman, ito naman yung oregano. Ito lang yung oregano mga ka-frini.
Basta damihan nyo na lang. Nasa inyo nyo kung gaano kadami yung oregano nyo. At ito naman tong malunggay. Ito yung malunggay. Kung magtaka kayo mga kaprini, bakit magkabukod? So, ang gagawin natin dito, ilalaga natin to. Kasi kailangan natin ng sabaw nito. Kung ito naman yung i-blender natin. At ito yung blender na gamit natin. Nakita nyo? Dalawang ano lang yung i-blend natin ha. Itong oregano at saka itong malunggay. Kasi wala na akong peppermint. Namatay na yung peppermint ko. So, dalawang ano lang yung gamit natin. At ito naman, ito na yung uunahin natin. So, umpisahan na natin. Una, tubig muna. So, ito yung tubig. Kayo na din mag-estimate kung gano'ng kadami yung tubig, mga ka-Frini. Basta ang importante, ilalaga lang naman to. Kasi pag once na malaga mo yan, magiging brown yung tubig niya. So, kayo na bahala mag-estimate ng tubig kung gano'ng kadami. So, ilalagay na natin to. Take note mga ka-Frini ha, ang mga nilalaga ko ito, tanglad, pampabango sa tubig. Binabalik ko na kasi hindi magkasya. Hindi magkasya sa lagayan. So, pasensya ka na. Pasensya na kayo kung may maririnig kayong ingay kasi nasa gilid lang naman kasi ako ng daan. Tapos, ito naman yung tawa-tawa. Basta sinabi ko na sa inyo mga ka-Frini kung ilang piraso yung tawa-tawa na mga kinuha ko. At saka makikita nyo naman kung saan ko kinuha. At ito naman yung paragis. Dumami na siya. Pero tatlong puno ko lang yung kinuha ko kanina. At saka dumami. Nilinisan ko yan. Malinis na yan. So, ilagay natin dito. Papakuluan lang natin yan mga ka-Frini. Basta pagkukulo na yan mga ka-Frini, magiging kulay brown na yung tubig niya. So, umpisahan na natin luto yan. So, ito, tapos na mga ka-Frini, kumulo na yan. Ayan, kumulo na yan ha. Kumulo na yan. So, dahil bago pa nga, kakulo lang, ganyan yung kulay niya. Parang yellowish. Yellowish yung kulay ng sabaw niya. Mamaya makikita nyo yung sabaw niya. So, ito na yung sabaw niya. Ha? Sabaw niya na to mga ka-Frini. Nilipat ko na dito. Kasi gagamitin na natin yan. So, dito na tayo. Di ba sinabi ko kanina, magkabukod sila ng lagayan. Kasi ito, i-blend natin to. Kaya may blender tayo dito. Ay, mga ka-Frini. So, kung ano na lang ba, kasi kahit ano naman gawin natin kung gamot yan, hindi naman siguro sila mapahamak dyan kasi lahat ng mga kinukuha ko nakakain naman ng tao, naiinom naman ng tao. Ba't hindi na lang natin subukan, di ba? Yan. So ganyan na yun, kadami yung i-blend natin. Yan, medyo maano yung camera ko kasi paggabi na madilim. Oh, ito yung i-estimate ko ha. 1/2 cup lang to ha. 1/2 cup. So, kukuha tayo dito. Mainit-init pa siya. Kukuha tayo dito. So, yan. 1/2 cup yan ha. Hindi yan ihi. Sabaw yan nung nilaga natin kanina. Amoy tanglad siya kasi may nilagay tayong tanglad. Yung tanglad para din yun sa makikita nyo naman yung mga hayop, mga pusa, mga aso, kumakain ng tanglad pag may mararamdaman sila sa tiyan nila. So, ito yung kinakain nila tanglad. So, nilagay ko na rin dyan. Tapos, kaya gumawa ako ng ganito para ito na yung isasabaw natin dito. I mean, ilalagay natin tubig dito sa i-blend natin. So, mga ka-Frini, dadagdagan pala natin ng 1/2 cup na tubig ulit kasi marami palang aso yung papainumin natin. Hindi kasi yung isa lang kalahati. So, dalawa. Magdagan pa kaya ulit natin. Kasi dami kong papagamutin ngayon mga ka-Frini, mga aso. Ilang aso namin? 4. Meron pa dun sa kapatid ko. 1, 5. Sa kapitbahay pa. So, 1 kalahating baso. So, ito na siya. So, dahil tapos na mga ka-Frini, ilagay natin siya dito. Baka magtaka kayo ka-Frini, bakit kailangan gagawan pa ng salaan? Siyempre, kasi nga,
ang gagamitin natin pagpainom sa mga alaga nating hayop, syringe. Eh, hindi naman maano to sa syringe kung hindi natin gagamitan ng ganito, di ba? Common sense na lang, kumbaga. So, ito na yun mga ka-friend. Kita nyo naman. Di ba? Ito na yun. Puro talaga yun mga ka-friend eh. Kasi yung ginamit nating tubig dito ay yung pinakuluan nating dahon din. So, ito na yun mga ka-friend, ha? Tsaka ipaalam ko rin sa inyo mga ka-friend, itong ito, kasi malamang hindi kakain yung mga alaga nyo ng ganito. Kasi hindi nila kaya yan. Pwede nyo itong ilagay kung meron kayong tanim dyan sa bahay nyo mga ka-friend. Pwede nyo itong gawing pampataba. Ilagay nyo lang to. Pampataba din to mga ka-friend. Eh kung may mga taniman kayo dyan, hindi din to sayang. Kasi pwede nyo itong ilagay sa nyo, kung meron man kayong ginagawang pampataba dyan, pwede to, ilagay nyo lang. Ganun lang. Di ba? Yan na yun. Oh, marami siya, di ba? Kasi marami tayong papainumin. Ipapakita ko rin sa inyo mga ka-friend kung effective ba itong ginawa nating home remedies na gamot. Siyempre, o sabihin nyo, piki, ganyan. Gagawan din natin ng paraan yan kung legit ba to o hindi. Yan ang totoo kung legit ba o hindi. So ito na yun. Yan, gawin nyo na yung pampataba. Tapos ito yung kailangan natin para sa gamot natin sa alaga nating aso. Siyempre, ilalagay na natin dyan sa lagayan. Siyempre, maghanap kayo ng lagayan dyan. Alangan naman ganito lang. Baka naman magtanong na naman ulit kayo. Naku, kakarinig, sinasabi ko sa inyo. Pag mga ganitong paraan, common sense na lang ang gamitin, ha? Dami kasing nagtatanong, ganyan, kulang daw Diyos ko. Alam ko kasi nakulang-kulang yung mga vlogs, yung mga sinasabi ko sa vlog kasi nga, bago pa lang kasi ako nagbablog yun mga ka-friend, kaya kumbaga nangangapa pa lang ako sa mga sinasabi ko. Sana naman maintindihan nyo. Yun lang naman. Hindi ako galit. Nag-ano lang ako, nagpapaliwanag. So ito na yun mga ka-friend, yung gamot natin. Ito na yun, ito. At ito naman mga ka-friend, nakikita nyo to, syringe. Itong syringe na to na malaki, bumili lang ako doon. Tinanggal ko lang yung dito sa dulo. Kasi ang mga alaga nating aso, pag may sakit, hindi kakain, ayaw kumain. So ang ginawa ko, nagbi-blend din ako ng pagkain nila. Kumbaga ginawa kong lugaw. Tapos ginaganyan ko lang, binubumba. Tapos dinidiretso sa bunganga nila. At ito naman ang syringe na to mga ka-friend. Ito yung gagamitin natin para sa gamot nila. Dito. Ito may sipon to, puting-puti yung sipon. Tulo-tulo nga kanina, hindi ko lang hindi ko lang naipakita. Kasi ito may sakit, may sipon, so dalawang syringe ang gagamitin natin mga ka-friend. Akala ko dati 2 ml lang, 3 ml pala siya mga ka-friend. So sorry, nagkamali lang ako nung dating sinabi ko. 3 ml ha, isang syringe, yung maliit lang na syringe mga ka-friend. Dalawang ganito. Oh, okay. Isa pa. Oh, puno ulit ha, puno. O yan. So, yung isusunod natin, yun talaga yung matamlay. Yun talaga yung may sakit. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kaprini, si Butito. Ito talaga yung may sakit. Ano siya, pumayat na nga siya eh. Ano siya, matamlay, nagsusuka, tapos, ang baho ng tain niya. Ano ba? Igit. Tapos na si Butito. Maghintay ka dyan eh. Meron ka bang pasyente? May mga pasyente ako na yung mga kaprini. Ipila mo dito. Marami, di ba sabi ko sa inyo mga kaprini, maraming mga asong nagkasakit. So ito, isa to. Ano, yung si Mocha may sipon, ito, nagsusuka, tas nagtatae. Yung isa naman, nagsusuka, tumatay ng dugo. Yung isa naman, isa nating pasyente, yung sa kapitbahay namin, nagsusuka, nagtatae din ng dugo. So ito, Hello po. hello. Ito, dalawang ano to ha, dalawang syringe. Ito. Kaya mo lang dito mag-isa lang. Bawal. Tingin-tingin siya. So ito mga ka-free ha. Bawal. Hindi na huwag na may pitbi. Pag mga aso talaga, hirap. hirap pa inumin.
Oo, dalawa ulit ha. Dalawa ulit mga ka-Frini. Ginagawa ko to para masabi nyo legit ba o hindi, di ba? Pwede ba nila sa'yo? Pwede yan. Huli na, wala na boy na, hindi siya nangihina. Ayaw mo na magkakapit. Ayan sa'yo. Sasalubog ka lang pagdating. Ayun na lang. Nakahiga ka na yun. Okay na siya. Oh, dahil Kumbaga napagamot ko na ng 2 syringe. Bukas ulit ng umaga. Pagkatapos nito ka mga ka-Frini, kasi napainom ko na siya, papakainin namin to ng kanin. So, ito yung sa aso ng kapitbahay namin mga ka-Frini. Ang payat na niya. Ang sabi ng may-ari, ano yung din? Maling. Ang sakit niyan. Nagtayo ka ng dugo. Nagtatai daw ng dugo at saka nagsusuka. Hindi na kumakain. Hindi na rin kumakain. So, susubukan natin ito. Yung ginawa nating gamot. Direct. Doktor. Mga nga to ha. Umano ka. Ni pagkatapos niya, pakainin mo yan eh. Ang ginawa ko kasi Ay, ayusin mo. tubig lang to eh. Tubig lang siya ng tubig. Ayusin mo. Hindi na yung magagat. Nagulat lang kasi yung kay Kobe. Kahit ano ko yan. Hindi yan. Hoy, bro! Panin kita. Ikaw na lang ginadamot eh. Don't cry. Oh, tinuguro agad. Kayo na Dahil tapos ko na siyang painumin ng gamot, ngayon naman papakainin natin. Kailangan kong pilitin na kumain si Butito kasi 2 araw na siyang hindi kumakain. Sa 2 araw na yun, puro lang siya tubig. Inom lang siya ng inom ng tubig, walang kinakain. Kailangan tiyagaan po talaga sa pagpakain. Yung gamot po pala na ginawa ko, pwede po dun sa mga asong buntes. Umaga at gabi nyo po sila papainumin. Kaya pala mahaba yung video ko mga ka-Frini para makita nyo kung paano ko niproseso yung paggawa ng herbal at kung saan ko na rin kinukuha yung mga halaman. Pwedeng-pwede po sa may mga ubo, sipon at may hika ng mga aso't pusa ang ginagawa ko pong gamot. Damihan nyo na lang po ng oregano. Kung may peppermint po kayo, lagyan nyo na lang po ng peppermint. At sundin nyo na lang po kung paano ko niproseso yung paggawa ng herbal. Pangalawang araw po. Si Onesto, ang laki na. Onesto. Parang mayaman yata yung series ko eh. Ano ba yung si Mateo? Oh, isa niya, tinatawag mo ko. Mateo ba apelidan yan? Ganda, ewan ko. Ang ganda ng... Oh, patitok. Yan na, naglalaro lang po. Okay na po siya. Pangalawang araw pa lang po niya. Pangalawang araw na pinainom ng gamot. Ay, friends, nakita yung saan mo, friends. Sa 3 araw po niya, mga ka-Frini, okay na po yung aso. Humihingi na po siya ng pagkain. Yun, kumakain na. 3 araw. Diba? Saka yung aso din po pala ng ng kapitbahay namin. Okay na din po daw, kumakain na din. At saka pag umuwi na daw yung amo nila, sumasalubong na daw, tumatahol na daw, okay na daw siya. Basta tandaan nyo mga ka-Frini, papakainin nyo po yung mga hayop. Kasi gutom po talaga, maghahanap po talaga sa pag pinainom nyo po ng ganun na gamot, maghahanap po talaga sila ng pagkain, magugutom po talaga sila. Blender na lang po kayo ng kanin, tapos yung may ulam, yung may sabaw, lagyan nyo po ng asin. Tapos ipakain nyo po, maggamit po kayo ng syringe. Kasi ang aso po talaga pag may sakit, hindi po talaga yan kakain. Kaya kailangan po talaga, tiyagaan nyo po talaga yan pagpakain. Hindi porket kainom na ng gamot, hayaan nyo na, hindi po pwede. Pakainin nyo po talaga. Hayaan nyo lang kung magsusuka man sila, hayaan nyo lang kung papakainin nyo sila, tapos magsusuka, hayaan nyo lang. Kasi mas maganda nyo, nagsuka at least may laman yung suka niya, diba? Kaysa naman nagsusuka walang laman. So, don't give up mga ka-Frini. So yun lang mga ka-Frini, salamat! Ine!